Purihin ng Panginoon. So, if you have your Bibles with you, let us open our Bibles in 2 Timothy chapter 1 verse 7. At babasahin ko po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ayon po dito. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we do thank you, Lord, sa inyong mga salita na aming binasa. Hinihiling namin, Panginoon, that you would give wisdom to your servant as he preaches from your word. And this we pray in Jesus' name, Amen. Ayon po sa versikulo na ating binasa, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yung pamagat ng mensahe ay overcoming the bondage of fear. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. Now, kapag pinag-usapan natin ang bondage, pagka-alipin. Itong tanong ko kung nakakaranas ka ba ng pagka-alipin? O ikaw ba'y malaya? O alipin? O nakakaranas ka ba ng takot? Of course, natural sa atin, nakakaranas tayo ng mga takot. Natural kasi yan sa tao. At saka yung pagka-alipin, natural din yan sa tao kasi ang tao, alipin ng kasalanan eh. Man is in bondage to sin. At sa takot din, no? Bondage sa takot. Ngayon ang pag-aaralan natin. Kaya yung pag sinasabing bondage kasi, pagka-alipin, marami kasing form yan. Yung pagka-alipin sa bisyo. Pagka-alipin sa bisyo, pag meron kang vice, no? Naging alipin ka, alipin sa alak, alipin sa sugal, maraming form, ano? Pero what about pagka-alipin sa mga unproductive na mga bagay? O meron din pagka-alipin sa yung bang mga computer games, no? Pagka-alipin din yon. Yung bang mga bagay na naubos yung oras mo, pero hindi naman productive yon. Yung bang hindi productive, ano? Pero okay lang kung productive. Halimbawa, bawat bukas mo ng cellphone mo, magkakapera ka. Pero bawat bukas mo, nag-spend time ka sa Facebook, tapos wala kang kikitain. At tapos may mga dapat kang gawin, hindi mo na nagagawa na mas importante. Pagkaalipin yun, no? So, yun, maraming klaseng pagkaalipin. Merong pagkaalipin sa mga movies dun. Na-addict siya or noon, naalala ko, naka-experience din ako na naalipin sa comics. Pag ko nang gagawin, uso kasi yung noon. Wala pang Facebook. Comics doon sa ano. Walang magawa sa buhay. Tapos naka-feel ako na parang walang silbi yung buhay kung ganito. So, ganun. Ngayon, dito na sa computer games, cellphone. Yan. Pero isipin natin, yung ano ang mga dapat na gawin natin na paano tayo maging productive. At hindi lamang yan, yung pagkaalipin sa takot. Ano ba yung pagkaalipin sa takot? Hindi pwedeng sa buhay natin, matakot na lang tayo ng matakot. Kasi kung ang takot ay hadlang sa paggawa ng tama, ano yun? Kasalanan yun. Bakit? Kasi hindi mo magawa yung tama kasi dahil sa iyong takot. Isa lang ang buhay natin. Kung dahil lang sa takot, ay hindi natin magawa yung mga bagay na dapat natin gawin. Mga bagay na tamang gawin. Darating ang tatanda tayo. Uugod-ugod na. Hindi ka na makakalakad. Hindi ka na makapagsalita. Yung stage fright, kailan mo ma-overcome yung stage fright? Pag, ano ka na? 80? 90? No, hindi. Kung anong kinasanayan mo nung bata ka, dadalhin mo na yan sa iyong pagtanda. Now, iisa lang ang buhay. Tatandaan natin, you are young only once. Pag tumakbo ang edad, hindi na pwedeng balikan mo yon. Kaya kailangan talagang lumago. Alam mo, minsan hindi ka makapag-mission, hindi ka mapag-witnessing, alipin ka sa takot eh. Hindi mo magawa na dapat magpa-progress ka, lalago ka, dahil lang sa takot. Pero hindi ka natatakot sa mga ginagawa mo. Kasi nasayang mo yung oras mo, panahon mo. Nagiging walang silbi sa mga bagay na useless, alipin. Makita natin, sabi sa verse,
For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Binigyan tayo ng mind. Dapat gamitin natin yung mind natin. God has not given us the spirit of fear. Ito kasing takot. Natural yan sa tao. Pero ngayon may Panginoon tayo. God has not given us the spirit of fear. Meron kang Holy Spirit within. Anong sabi sa 1 John 4:4? Greater is He who is in you than he who is in the world. No? Ako noon, marami akong struggles. Matatakotin ako kahit lang yung humarap sa teacher ko. Pag dumaan yung teacher, o minsan talagang ayaw kong humarap sa tao. Natakot ako. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, lumakas ang loob ko. No? Maraming mga talented na mga tao, maraming malalakas, ang lakas ng loob, ang tatapang ng mga kaibigan o mga kapamilya. Pero lumakas ang loob ko na makapag-mission sa lugar na wala akong kilala. No? Pati nga sa pagdadrive, takot sila pag ako mag-drive. Pero hindi nga ako nakadrive ng motor kasi walang magpapahiram sa akin sa motor. Baka kasi natatakot ako. Pero nag-venture ako sa Luzon. Mag-isa. Hindi ako natakot na manirahan ng mag-isa. Tapos, bumili ako ng motor kasi paghiram ka, baka aksidente ka pa, masira pa yung motor. Bumili ako ng motor, nag-drive ako ng motor, hindi pa ako masyadong marunong mag-drive. Pumunta ng Bicol, lakas talaga ng loob, hindi pa masyadong marunong mag-drive. Nag-drive pa Bicol, actually, nakay ko ng train pagdating sa Naga. Doon ko dinrive, kasabay kami ni Pastor Manny. Pero pag mahina ang takbo, gumaganon-ganon ang motor. Gumaganon kasi hindi ko masyadong abisado sa balance. Pero pag mabilis, straight ang takbo. Napatakbo ko ng 100. Pero bagong driver pa ako sa motor. Pero marami akong natutunan. Marami akong natutunan sa pag-mission. Maraming mga tao na talagang, kung makita mo, bakit sila matakot mag-venture? Pero kahit sa ang area, pagdating sa sports, mga talented pero hindi na kaya mag-pioneer ng isang lugar. Pero makita natin na ang reason kung bakit lumakas ang loob ko dahil nakilala ko ang Panginoon. And I know I have the Holy Spirit within. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kasi yung mga potential natin, minsan hindi na ma-develop yan dahil sa takot natin eh. Ayaw nating subukan kung hanggang saan yung kakayahan o potential mo, yung talent na ibinigay ng Panginoon kasi gusto na lang natin magtago sa ating share. Wala tayong magawa, tatanda tayo. So makita natin na, tandaan natin ito, we have to be courageous. God has not given us the spirit of fear, but of power. May power na. Love and sound mind. Hindi espiritu ng takot ang ibinigay ng Panginoon. Do you have the Holy Spirit? Hindi makaalis dun sa lugar. Bakit? Paano yung provision namin? Paano yung means? Paano yung supply? Paano ako mabuhay? Minsan ang daming dahilan. O dito kasi ang work eh. Or minsan ang daming mga excuses. Alam mo, puno ng mga takot. Walang mga pananampalataya. Kawawa talaga pag walang pananampalataya. Bakit? Hanggang doon lang. Hanggang doon lang buhay nila. Bakit? Walang pananampalataya eh. Kaya minsan hindi talaga ma-challenge o masusubok kung how God can work effectively in your life kung walang pananampalataya. Bakit? Ang pananampalataya nandun sa sarili eh. Mahina lang yung kakayahan. Kaya mahalaga talaga maging courageous tayo. Huwag tayong matakot. Kung ang unbeliever nga sinasabi, nakalagay pa sa mga sticker nila, no fear. No fear. Pero minsan natural na tapang lang yun sila eh. Maraming taong matatapang. Pero hindi Kristiyano. Pero tayo Kristiyano tayo, meron tayong Holy Spirit. Meron mga natural na matatapang. Pero ako, ang pananalig ko nasa Panginoon eh. Nasa Panginoon. Kung bakit ako, minsan, alam kong talagang kung sa sarili ko lang ay wala akong kakayahan. Pero dahil sa Panginoon, alam ko na all things are possible with God. Pero hindi pa din atras tayo. Kailangan maging matapang. Kailangan maging strong, Minsan nasa kalagitnaan ka na, kung nasa alanganin ka, mag-overtake ka. Tapos mag-aalanganin ka pa, babanggaan ka ng salubong. Kailangan kung tansya mo, basta yung tinatawag na calculated risk. Kasi mahirap yung hindi calculated risk. Kahit sa business nga, hindi mo nga nasubok, hindi mo na-experience, tapos mag-invest ka ng napakalaki. Delikado din. Dapat calculated risk. Pero alam naman natin nandiyan ang Panginoon.
Hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Based on experience, God has been good to me. I have experienced God in my life. And so, He will never leave me. Tingnan natin, unawain natin itong fear from a biblical perspective. Understanding fear from a biblical perspective. Now, ang definition ng fear, no? Kasi fear is natural emotion kasi itong fear. Nakaka-feel tayo ng danger, no? Delikado. Fear of danger. Maraming fear eh. Fear of the unknown. Fear of rejection. Fear of the dark, no? Maraming klaseng fear. Fear of failure. Ano pa? Stage fright. Fear of the stage. Fear of what people might say. Para bang takot sa tubig. Ano tawag doon? Hydrophobia. Pero kung hindi mo subukan, hindi ka talaga makakalangoy eh. Subukan mo, pero doon sa mababaw lang. Pwede kang mag-swim doon sa mababaw lang. Pero kung hindi mo talaga subukan, you won't make a step. Wala talagang mangyari dahil sa sobrang takot. Subukan mo yung kaya-kaya konti. Pero makita natin, fear is a natural emotion. Yung disipulo nga, naka-experience sila ng fear sa Acts chapter 4. Acts chapter 4 verse 29, sabi nga dito. Acts chapter 4 verse 29. Sabi nga dito, "And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word." By the way, minsan, wala kang lukas na loob mag-try kahit sa soul winning, kahit sa evangelism. Ang mangyari sa'yo, dyan ka na lang eh. Parang wala kang gagawin. Instead na may gagawin ka, wala kang gagawin. May kasabihan kasi na when a person is doing nothing for the Lord, the devil has something to do for him. Tapos yung gagawin mo, yung bagay na walang kabuluhan. So, importante, meron tayong gagawin. We must do something important. At least, kung hindi man natin magawa yung mga bagay na mga spiritual na dapat gawin, at least yung mga katulong sa'yo maging productive. Diba? Kaysa hindi na nga nagawa yung tungkulin sa spiritual, hindi pa nagawa yung tungkulin mo sa material. Doble na, no? Kinakailangan sa lahat ng ginagawa natin magiging productive tayo. Alisin natin yung mga bagay na vanity. Ano ba yung vanity? Walang kabuluhan, no? May score ka dyan. Oops, nanalo ako. Oops, nanalo ako. Dami kang napanalunan, pero drawing lang pala yun. No? Sinasabi lang ng computer game, nanalo ka, pero wala ka namang nakuha. Buti pa yung nag-soul winning ka, talagang meron ka talagang na-win. Talagang panalo ka. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. May reward ka talaga, pero yung reward minsan, naka-drawing lang sa games lang. Drawing lang yung reward. Wala naman talaga, feeling mo lang yun. Reward ka, nanalo ka. Importante talaga na magkaroon tayo ng yung ma-overcome natin itong fear. Nabalikan natin itong Acts chapter 4 verse 29. Sila ay tinatakot. Behold their threatenings. Pero what did they do? They prayed. Grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Verse 31, "And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness." O kung puno tayo ng takot, anong dapat gawin? Manalig sa Panginoon, mag-pray. No? Mag-meditate sa word of God. Kasi kung di mo naman makaya mag-soul winning, at least nagpipray ka. No? Nagbabasa ka ng Bible, nagpapalakas ka para maihanda ka para sa soul winning. Kasi nagpipray ka. Nung nagpray sila, napuno sila ng Holy Spirit. Tapos po sila and they spake the word of God with boldness. Kaya maganda talaga mag-pray, mag-meditate. At least, kung nag-meditate tayo parati, ready tayo to share. Kasi sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 15, "Sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear." Parang baso yan eh. Sabi nga ni David, "My cup runneth over." Pag lagyan mo ng tubig, lagyan mo sa gripo, minsan hindi pa puno. Pero pag mag-overflow na ang tubig, lalabas na yan. No? Lalabas na yan sa baso. So, pag tayo ay kulang sa knowledge, feeling mo maraming kulang sa'yo, meditate ka lang na meditate. Pag mapuno na yan, lalabas na yan. Whatever the heart is full of, the mouth, speak it. Kasi yung heart mo puno ng word of God, yung mind mo puno ng word of God, hindi ito talaga mapipigil, magsishare ka na talaga. No? Kasi puno na eh. So may purpose yung pag-meditate. Kaya nung sila ay napuspos ng Holy Spirit,
they speak the word of God with boldness. Tumapang na sila. So, dahil yun na ang nasa isip nila, whatever the heart is full of, the mouth speaketh. Kaya, kung puno ka ng takot, meditate ka lang, memorize, kaysa wala kang ginagawa. Hindi na nga nagme-meditate, iba pang ginagawa, walang kabuluhan pang ginagawa. Hindi ka talaga lalago, no? So, meditate on God's word. Hindi mo kaya mag-witness. Hindi mo kaya mag-share. Meditate on God's word. Pag dumami na yung alam mo sa word of God, at puno ka na ng word of God, sabi nga sa Bible, let the word of Christ, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, pag napuno ka sa word of God, mag-share ka eh. Ahawit ka, mapuno yung heart mo. So, overcome mo yung fear because you are so full of the word of God, and that is equivalent to being filled with the Holy Spirit. The same effect. Being full of the word of God and being filled with the Holy Spirit, they have the same effect. So that means when you are full of faith in the word of God, that is, you are also filled with the Spirit. So makita natin na ang takot, na we are in a spiritual battle, kasama yung fear. Yun ang nilalabanan natin, yung takot. Ano? We are fighting against Satan. Tingnan natin sa Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Now, you cannot avoid that. We are struggling, we are fighting against the enemy, the devil, but you cannot see it, no? Hindi mo nakikita. Wrestle not against flesh and blood. Minsan, maraming attacks, to discourage you, to put you down. Sabi sa verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. And verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So, ang wicked, parang dinadart ka niya sa mga negativity. So, you have to overcome yung mga negative na bagay, ano? So, you have to be positive. Think of good things. Think of God. Focus on the Lord. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Sometimes, habang papunta pa tayo o mag-attempt tayo ng Bible study, marami ng negative na papasok. Baka wala siya. Baka wala ako sa mood. O sige, next time na lang. Minsan marami ng mga negative, pero kinakailangan you don't follow your feelings. Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ang puso ay mandaraya. Gawin mo kung ano ang dapat. Do what is right. Do not do what you feel. Do what is right. Siguro kung nagagawa lang natin lahat ng bagay na dapat natin gawin, madali tayong lumago. Oftentimes, nahihinder tayo sa ating mga negativity. So, nakita natin dito na meron tayong mga spiritual battles. Pero yung takot, napaparalyze tayo. Or nalimitahan ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Nalilimitahan ang magagawa natin dahil sa takot. Tingnan natin saan nanggaling itong takot, the root of fear. Si Adam and Eve, nagkasala sila. Nagkaroon sila ng takot after nakagawa sila ng kasalanan. Genesis chapter 3 verse 10. Tingnan natin dito. Genesis chapter 3 verse 10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Now, natakot sila kasi alam nilang gumawa sila ng kasalanan eh. So pag gumagawa ka ng kasalanan, you have a reason to fear. Kasi alam mo na may consequence ang bawat kasalanan. Pwede kang, hindi mo alam kung ano ang palo ng Panginoon sa kasalanan. Di ba? So makatatakot ka. Pero pag alam mo na kino-confess mo yung sin mo, ginagawa mo ang bagay na pleasing sa harap ng Panginoon, at kung nagkasala ka, nagsisisi ka, if you're walking uprightly, hindi ka dapat matakot. No? Pero kung gumagawa ka ng mali, hindi mo alam kung ano ang gagawin ng Panginoon, merong mga consequence. Pero sa atin na mga Christians, minsan, dumadating kahit gumagawa ka ng naglilingkod ka, dumadating mga trials, pagsubok, hindi ka pa rin dapat matakot. Bakit?
Kasi may verse, and we know that all things work together. Sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kasi kung may pagsubok ang Panginoon, may purpose ang Panginoon para lumago tayo. Kaya sabi nga sa Bible, James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this that the trying of your faith worketh patience. So kung ano man ang mga circumstances na dumadating sa buhay natin as believers, kahit naglilingkod ka sa Panginoon, may purpose ang Panginoon para lumakas yung ating pananampalataya. Pero kung gumagawa ka ng mali, of course, that is yung tinatawag na correction ng Panginoon para maituwid tayo. Pero kung gumagawa ka ng tama pero may dumadating na mga problema, unfavorable circumstances, yun ay mga pagsubok. O iba yung pagsubok. Pagsubok, kung faithful ka sa Panginoon, pero merong mga unfavorable na mga circumstances, pagsubok yun. Pero kung hindi ka faithful sa Panginoon, dumadating yung mga unfavorable circumstances, correction ng Panginoon yun, or chastisement. So ang purpose talaga ng Panginoon ay para maituwid tayo na maglilingkod tayo sa Panginoon. Parang di ba yung bata naglalaro ng gulong? Pag matumba dito, paluin dito. Pag matumba sa kanan, papaluin naman dito. Pero makita natin na gusto ng Panginoon lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. No? So si Adam, nagkaroon ng takot dahil sa kasalanan. Fear arises from separation from God. Lack of trust or focusing on circumstance dahil sa kulang sa pagtitiwala. No? So, ano ang impact ng fear sa buhay natin? Oftentimes, dahil sa takot, hindi natin nagagawa. It keeps us from fulfilling God's purposes. Ang impact ng takot, it causes doubt, anxiety, inaction. Minsan, nag-worry na tayo, no? O nag-aalinlangan tayo. Yun ang dahil sa takot natin. No? Sabi nga sa Bible sa Matthew chapter 6, sabi nga dito, verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Now, minsan, over-concerned tayo sa ating sarili. No? Andyan yung worry. Sobrang ingat natin sa ating sarili to the point na hindi na natin magawa kung ano ang dapat nating gawin. No? Marami tayong iniisip. Marami tayong reason kung bakit hindi tayo makapaglingkod, hindi tayo makapagsamba. Kasi isipin natin, no? Lord, paano na kami makain? Unahin ko muna yung sarili ko. No? O another worry, for example, may dapat kang gagawin. Mag-mission ka sa isang lugar. Isipin mo, ako delikado, mag-isa lang ako. O baka may mga masasamang tao. Marami tayong may isip na mga worries. Pero, kung titingnan natin dito, ang principle ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Dapat una si God. Kasi minsan, sobrang worry natin, hindi na natin nagawa yung dapat natin gawin. So, makita natin na naging hindrance. Minsan, sobrang worry natin sa iniisip ng tao, o baka papahiya ka, ma-reject ka. Hindi mo na magawa kung ano ang dapat mong gawin. Hindi pwedeng namumuhay tayo kung anong isipin ng tao. Dapat mamuhay tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Anong nasa isip ng Panginoon. Hindi sa isip ng tao. Because you cannot please everybody. Diba? And we do not live according to the standards of this world. Kasi if you want to be good in the eyes of men, dapat isipin natin, dapat you have to be pleasing in the eyes of God. You have to seek the approval of God, hindi yung approval ng tao. No, kasi minsan, may mga situation na just because to please others, hindi mo na mapaglingkuran ng Panginoon. Sabi sa Bible, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, mayroong mga biblical examples of overcoming fear by faith. Si David versus Goliath. Malaki si Goliath, gigante. Pero alam nyo, ang sinabi ni David, faith in God's past deliverance gave David courage. Kaya mahalaga yung meron tayong experience how good God is. Paano ka magkaroon ng experience? Ayaw mong i-overcome. Ayaw mong subukan na gawin yung kalooban ng Panginoon despite sa mga circumstances. Kasi kung takot ka, hindi mo talaga magawa, paano ka makastep? No? So makita natin si David, sabi niya, 1 Samuel chapter 17 verse 37, the Lord who rescued me. So tingnan natin, 1 Samuel verse 37.
Sabi pa dito, David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Iba yung napipilitan ka. Iba yung ikaw ang may pananampalataya. Kasi iba yung nautusan ka lang, kaya gagawin mo yung responsibility. Iba yun. Pero wala kang deep in your heart, ginagawa mo yung responsibility, pero wala kang pananampalataya. Iba yung epekto nun. Iba yung hindi ka, kahit hindi ka pinupush, ikaw ang nagbaboluntaryo. Gusto kong gawin. Si David, nagbaboluntaryo yun eh. Pinauwi siya ng kapatid niya. Sabi niya, akong lalaban. Pero gustong pauwiin ng kapatid niya, sabi, bata ka pa. Pero takot na yung mga Israelites. Pero si David, hindi natakot. Dahil sa karanasan niya sa Panginoon. Kailangan natin ng experience kung gaano kabuti ang Panginoon. Para makapagsabi tayo, God has been good to me in the past. He will never abandon me. Kailangan natin ng experience. Kaya ang growth natin is by experience din. How good God is. Kung ang knowledge natin sa Bible hanggang dito lang, hindi mo ina-apply, you don't have experience sa Word of God. Kaya sabi nga sa Bible, James 1:22, be doers of the Word, not hearers only, deceiving your own selves. Puno ka nga ng doktrina, puno ka ng knowledge sa Bible, hindi mo naman ina-apply. Wala kang faith. Hindi mo ma-experience how good God is. Kasi ang paglago, nasa experience natin, hindi sa personal lang na experience, kundi experience sa pagsunod sa Panginoon. So makita natin dito, ito yung sabi ni David na niligtas niya ako sa leon. Niligtas niya ako sa bear. Ililigtas niya ako dito sa kamay ng mga Philistine. Nung naglakas loob si David, ano nangyari? Lahat ng Israel lumakas nung matamaan, tumba ang pinakamabigat na problema. Tamaan si Goliath sa ulo ng bato. Pagkatumba niya, kumuha siya ng espada, pinugutan ng ulo, lumakas ang loob ng mga Israel. Hinabol nila yung mga Philistines. Kinakailangan talaga maging leader. Ano na lang kaya kung nasa leadership ka, pero pagdating sa soul winning, kayo una. Paano mag-grow ang faith ng mga dinidisciple mo na ikaw na nagli-lead? Takot. No? Kailangan pag leader tayo, we have to be strong and courageous. Nandiyan ang Panginoon. No? So, importante yung courage. Kasi ang discouragement ay nakakahawa din yan. Pero ang encouragement, nakakahawa. Pag ma-discourage ka, maraming ma-influensyahan. Pero pag ma-encourage ka, marami rin ang ma-influensyahan. Doon tayo sa taga-encourage. Taga-encourage ng ating faith. Kasi minsan, malaking waste pag nasimulan natin tapos nag-aalinlangan pa tayo. Marami na tayong na-invest. Tapos alinlangan pa tayo. So, makita natin yung example din sa Bible, yung mga disciples. So, Mark 4:35. Mark 4:35 to 41. Sabi nga dito, okay, so dito sa Mark chapter 4, dito sa verse 35, sayin ko, and the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and said unto him, Master, carest not thou that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? So makita natin dito mga kapatid na si Jesus, pinatigil niya yung storm. At he reminded them of his power. Sabi niya, Why are you so afraid? Do you still have no faith? O pag takot ka, wala kang faith. No? So, yun ang nagiging hadlang. Yung matakot tayo. Pag takot tayo, hindi natin magawa yung dapat natin gawin. Wala dahil sa kawalan ng
pananampalataya. Hindi pwedeng magkasabay yon. Pag wala kang pananampalataya, magtakot ka, wala kang pananampalataya. Oh. May mga bagay na hindi mo magawa dahil sa takot. Ang command ng Panginoon sa kay Joshua, makita natin, be strong and of good courage. Sabi niya sa verse Joshua chapter 1 verse 9. Sabi nga dito sa Joshua chapter 1 verse 9. Sabi nga dito. Okay, sa verse 5, simulan natin sa verse 5. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Dapat manalig tayo dyan sa pangako ng Panginoon. I will never leave you, nor forsake you. We should not allow our fears to hinder us sa paggawa ng kanyang kalooban. Sabi nga dito, walang makaka-stand before thee. No? Sa verse 6, sabi niya, be strong and of good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Napaka-importante to be a leader. You have to be strong and courageous. Verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand nor to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Kailangan talaga, gusto mong lumago, gusto mong masinso, gusto mong magtagumpay, maging strong and courageous. Importante ang pag-meditate. Verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. You want success? You have to meditate. Hindi ibig sabihin na dahil Christian ka, one night lang, meron ka na kaagad na strong, courageous spirit. Kinakailangan day and night. You want to overcome your weaknesses, you want to overcome your fears, kinakailangan mo mag-meditate parati. Kasi pagbabago, hindi naman one night lang, kundi daily, Verse 9, have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord God is with thee, whithersoever thou goest. God has promised us to be with us always, So, makita natin mga kapatid, kailangan talagang labanan natin ang mga obstacles, ang bondage, kasi dahil sa takot, wala ka nang ginagawa, kundi yung mga hindi ka lalago, kung anong nakayanan mong gawin, yun na lang, Para bang, hindi ka lumalago kasi yung nakanker mo, yun na lang. Kung anong nakasanayan mo, hanggang doon ka na lang, dapat progressive tayo. Dapat lumalago tayo. Dapat mag-grow tayo. Dahil tumatakbo ang oras, tumatakbo ang panahon. At mawawala din tayo sa mundong ito. Kung wala tayong ma-accomplish dahil sa ating takot, accountable tayo sa Panginoon. Isingilin tayo ng Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon ng mga talento, meron kang Holy Spirit, and yet, hindi ka makagawa sa Panginoon dahil sa takot. God has not given us the spirit of fear, but the power of love and of a sound mind. And 1 John 4:4, greater is He who is in you than he that is in the world. Tayo manalangin. Thank you, Lord, sa inyong mga salita. Hiniling namin, patuloy nyo kaming tulungan na ma-overcome ang mga obstacles sa buhay, takot, at mapuspos ng pananampalataya at ng inyong espiritu, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.